Yes, mga kaibigan sa mga puluhan, we have 8 minutes after 11 o'clock. Good evening, Luzon. Good evening, Visayas. Good evening, Mindanao. Kamusta? Say hi to Kim, to JB, to Ryan, to Mikey, and to JP. Ang Tinalas Boys. Maligayang pakikinig. Sabi dito, Blumentritt, mga kaibigan, is a German surname. Sabi ni Jess, wow. O di pangalan pa rin. Tama, yes. Talaga, pero di ba sinakop tayo ng mga Amerikano ng panahon na yan. So, I think he was an officer? An American officer? Karamihan ka ng lugar sa ating mga kaibigan sa bansa natin, di ba? Nakapangalan sa mga Amerikano. Di ba? Now, yung ating Ross Boulevard used to be Dewey Boulevard, mga kaibigan. Binalita lang ng Ross Boulevard. Kapag kumain ka sa Bakahan Manukan, dito sa may Buendia, meron dyan ang pangalan, Pansit Dewey. Yung pansit na yan ay pansit na naumpisang lutuin nung, I think, nung Dewey Boulevard pa ang pangalan ng Ross Boulevard. Sa mga nakaantabay sa atin sa Ibayang Dagat, hello po. Miss Rachel Kim of South Korea, maraming salamat sa pagkantabay, pagtutok, pakiki-echo sa amin dito. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Ito, ano to? Mamaya na. Pag-usapan natin yan. Papa Jack, request naman ng song. Tulad mo ni TJ Monterde. Maya. Hello? Hello, good evening, Papa Jack. Hi, good evening. Good evening po. What's your name? Riz po. Riz, may radyong bukas? Ay, opo, nasa taas po eh. Can you please turn it off? Ay, kailangan po ba? Saglit, pataas ako. Wow, kailangan po ba? Eh, kasi nakikinig po sila. Gusto mapakinggan. You have to turn it off. Alam. We have a very, very clear instruction to turn it off. Eh, naririnig daw eh. Sige. Sige po. Okay po. Hello? Hello po. Ate, bukas pa. Bukas po. Walang hiyan naman sila. Riz, ganun na. I do not want wasting my time. May airtime natin. With instruction that we already told you. Naririnig daw. Wala na. Tawagan nyo ako mga kaibigan over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Masungit ako sa part na yan mga kaibigan kasi off-air pa lang sinabihan namin kayo. Para maliwanag tayo. Off-air pa lang, binili na namin yan. Di ba? Anong part ng sinabi namin, napatay mo ang radyo ang hindi malinaw? Dali-daling patay mo yung radyo niya. Masungit kasi cute talaga yan. Pag hindi ka cute, nagsungit ka, malalait ka. Ay, nako. Binabati ka ba? Kaibigan lahat ng mga nila nagtabaan kasi tag-ulan. Ang hirap mag-exercise pag malamig ang panahon. Grabe. Kanina I was supposed to weigh myself. Kaya lang, nagsalamin na lang ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan timbangan. Nagpapakting ko sarili ko, oh my God. May dalawang ako sa salamin. Please greet my co-officers and enlisted personnel from 22nd Naval Group, NFR, NCR, Navras-Com Philippine Navy. Thank you, Lieutenant Commander Carlo, Attorney Caloy Marcelo, mga kaibigan, nagbabate, Philippine Navy Reserve. Maraming salamat. Si Ate Nem ay nakaantabay sa atin. Maligayang pakikinig po. Si Ma'am nakaantabay dito. Sino to? Pabati naman si DJ Elmo, DJ Derek, Shinji Abe, at Eileen Sanchez ng Subic Broadcasting Corp. Diba? Punta ka na yung bukas, sabi dito. Thank you very much po. And
Si Sir Howard ng Metrobank, nakaantabay sila. At the Femi Jacinto, Ate Joy Tadle, Ate Nini Fortuna, and to my children, Princess Queenie, Jara, and Howard, Joward, and Jody. Thank you po sa pakikinig. Maraming salamat. Larry Batuhinog, nakaantabay. Ayan. Advance happy 8th birthday. October 8, si Tricia Jean Batuhinog. Ayan. Maligayang pakikinig po. Thank you. Sabi niya, pasyal ka naman. Fairview lang yon. Kumakalang ka, parang lapit ng Fairview. Hello sa mga pinsan ko. Noel, Arthur, Kaykay, yan. Nitang, nakiantabay sila ngayon. Bon voyage kay Aaron, sabi ni Ate Lisette. Thank you po. Yeah. May caller tayo sa kabilang line. We have Rose ng Quezon City. Bulaklak na naman. Hello, Rose. Hello po. Hi. Good evening. Pangalan, ilang taon na? 23 po. 23. Yes. Anong ginagawa sa buhay, ma'am? Call center agent po. Call center agent. Taga saan? Apo. Dito po ako sa may Fairview po. Yung work ko po sa may rin po. Saan? Malapit po sa yung work ko po malapit po sa SM Fairview. Okay. Yung dyan, yung malapit sa Nova Stop. Opo, Okay. exactly. Di pa na yung kain sa Bulalo Fiesta. Hindi, actually, bago pa lang po ako doon. Okay. Hindi ako masyadong familiar. Ate, may radyong bukas ba? Wala po. Wala. Naka-headset, naka-earphone? Hindi rin po. Naka-bra? Chine-check ko lang. Wala naman sa mga tanong. Di ba? Naman sa napaka sinabi. Baka wala, sabihin mo lang. Wala naman titingin yan. You are 23. Call center agent. Anong dating work mo before ka naging call center agent natin? Wala po. As in, tingin na natatagal ako or nag-resign ako sa isang call center. Call center pa rin po yung ina-apply. Alright, sige. Talaga yung gusto ko talaga na doon ako mag-grow. Sa call center? Opo. Alam mo ate, maganda yun, nabanggit-banggit mo na rin lang. Kasi sa atin mga kaibigan, a lot of people hindi pa nakapag-call center, they think that call center is a fallback. No, it's a career actually mga kaibigan. Diba? Yes. It's a career. It's actually a multi-billion industry. Diba sa ating bansa. So, sa lahat po ng mga call center agents, mabuhay kayo. Dati akong call center agent mga kaibigan. I have been to 3 call centers. So, and the culture is actually very unique. Yung iba pong parang mga relatives ko, syempre hindi po ako graduate. Tapos yung sabi nila, call center ka lang, ganyan. Hindi tama yan. Sa mga nag-call center, hello po sa inyo lahat. Maligayang pakikinig po, di ba? Yung mga taong, di ba, ang holiday nila ay holiday ng bansang siniservice nila. Hello, ate? Hello po. Sige, opo. magkwento ka na. Wala nang sasabi ng kasabi ko dito. Again, may asawa ka na ba? Ayun. Meron po akong living partner po. Ooh. Matagal na kayo magka-live-in? Magto 2 years po. Nag-kiss na kayo? Ano po? Hello? Ano po? Wala, magkukwento ka na. What can I do for you? Opo, wala lang po. Medyo parang confused lang kasi nakakaba pa lang tumawag kay Papa Jack. Ay, tawag ka sa stasyon. Baka okay doon. Para ma-etchos ka nila. Gusto mo number nila? Eto, 8. Ayaw sabihin mo. Sabihin mo, pinapatawag kita, spy kita, ganun. Hindi, ayun po. Yun nga po, may live-in pa sa Tapos, pero mayroon pa akong, anak sa una kong jowa, gano'n. Bali may, siya rin po, gano'n din po. Pareho po yung anak namin na 5 years old. So, ayun, hindi naiiwasan na laging nagkaka-conflict. Na kanina mga bata?
Kasama po namin ngayon dito sa bahay. Dalawang bata kasama nyo. Apo. Kapag nag-away ang mga bata, kanya-kanya kampi kayo. Somehow, parang ganun. At di ba naman. iiwasan yan? It's part of, di ba, of the conflict na pinasok ninyong dalawa. Apo. Okay. Yung ganun. Alright. Ayun po, umaabot minsan sa point na, yun nga, yung parang minsan napapaisip na rin ako, hindi kaya, nagtsatsaga na lang, ganun. Minsan may ganun pong factor na akong may liisip. Yun, katulad nung last time, parang nag-away po kami. Tapos, yun nga, paabot din sa mga bata. Ganun. Ayun, minsan hindi ko naiiwasang magkaroon ng doubt na hindi kaya lang kami magkasama kasi para sa mga bata, ganun. Okay, that's weird. Nagiging full yung trust. Kaya, wait lang, kaya kayo magkasama dahil sa mga bata. Bakit para sa mga bata? Yung mga bata hindi na magkapatid na totoo. Oo po. Yun nga po. Minsan may conflict nga po kasi yung dito po sa anak ko, parang hindi niya alam. Parang nakalimutan niya ata kasi syempre bata pa. Nakalimutan niya na may iba siya talagang papa. Okay. Yung kung tinatanong ko siya, sabi ko, sino yung totoo mong papa? Ganyan. Sabi niya, ito, yung ngayon nga nakasama ko. Minsan naiisip ko, hindi kaya unfair yun na ganun yung... Well, sorry. Wait lang. I think you're the one confusing everything and everyone here. Ano po? Nakipag-live-in ka, ate. Diba? May anak ka, nakipag-live-in ka, yung ka-live-in may anak. Nagsama kayo sa bahay, dalawa anak na, diba, kumbaga package na yan, dalawa anak niya, tama. Agad-agad, tama, mali. First of all, I have a question for you. Yun ba ang anak niya, ate? Anak ang turing mo? Opo, syempre po. Alright. Yun bang anak mo, anak ang turing niya? Opo, nakikita ko naman po. Okay. Ganito, hindi ko maintindihan bakit may issue ka kung ang turing ng anak mo ay tatay dyan sa kalibin mo. Dapat nga matuwa ka. Bakit may issue ka? Hindi, ayun nga po. Not to dishonor yung totoong tatay ng anak mo, pero hindi ba tatay nung time na nag-decide kayo mag-live-in dalawa? Hindi ba it's a part of the natural thing to happen? Opo. Yun nga po, parang naisip ko lang siya ng mga tayo nga po na napapadalas na yung parang away namin dahil minsan nga po nag-away yung mga bata or pag yung as in kami lang dalawa talaga yung nag-away kami dahil may mga pinag-aawayan kami kung ano man. Naisip ko, sabi ko hindi kaya pero gusto rin niya makipag-iwalay pero... Okay, wait lang. Rose? Can I be honest sa'yo ngayon? So far, you're not making any sense. I do not understand kung anong problema mo. Nag-away ba kayo lately? Opo. Yeah. Usapan natin yung away. Ang gawa ng kwento. Ano pinagawayan niyo? Ano yung pinagkagawain mo yung last night? Ha? Yun po. Parang nabigyan na sabi na daw ako na alasigaw sa mga bata. Mas umabot na sa point na hindi. Pero, siyempre, minsan kailangan mo ng mapasigaw. Parang hindi kasi nakikinig. Sabi lang, hindi nakikinig. Ate, wait lang ha. Hindi ko maintindihan yung hindi masyadong audible. Ano yun, ate? Huwag mo subo yung telepono. Iluwa mo yan. Sorry po. Hindi yun po, nung last time, parang nagalit na siya sa akin kasi umiyak na yung anak niya. Pinagsabihan ko lang naman po. Kasi parang ang dating sa kanya parang sabi niya sa kanya, wala ka talagang pagmamahal sa mga bata, ganun. Ayun po. Sabi ko, siyempre, kailangan mo rin mapagalitan yung mga bata, di ba? Kasi, yun, parang sabi ko sa kanya, gusto niya,
nakikita mo lang siguro yung mali ko lang, ganyan, hindi mo man lang nakikita yung effort ko, ganyan. Okay naman. Ay, wait lang ha. Please, do not blow things out of proportion. Okay? Ay, yung elevator, huminto. I'm sorry to keep you waiting. Di ba ganun dyan? Wait lang ate ha. You have blown things out of proportion. Pwede kong paliwanag ito. Okay lang? Nagalit siya dahil sinigaw mo yung mga bata. Now, ate, dahil siguro mas kalmado ka na, hindi ka galit. Can you tell me now, ate, categorically, ano ang masama sa kinagalit niya? Kasi ang sagot mo, hindi mo na nakikita yung mga tama ko, yung mali ko na lang nakikita mo. Honestly, ate, anong point mo doon? Nagdagdag ka na ng issue eh. Ang gusto lang yata ng tao, wag mong pagalitan yung mga bata. Maybe there's another way of disciplining yung anak niyang dalawa. Di ba? But being a girl, nagdagdag ka ng issue mo. Sorry ha. Ang liit ng issue, pinagalitan mo yung bata, ayaw niya ng paraan mo. Ang sagot mo sa kanya, hindi mo nakikita yung mga tama ko, yung mali lang. Pagdugtungin mo yung dalawa, iba na yung issue. Nag-iba na. Pero ang issue lang naman, ayaw niya na pagalitan mo yung bata sa ganung paraan. You have blown things out of proportion. Parang ang sabi niya po kasi sa akin, yan, simula talaga, sabi niya ganyan. Nakakita ko, wala ka namang pagmamahal sa anak mo. Parang kasi napagkukumpare niya ako minsan sa mother ko na gano'n. Kaya, parang pag nakikita niya ako na konting naman lang ako parang magalit sa mga bata. Agad-agad, nung nakagad yung tingin sa akin na wala na ako kagad pagmamahal sa mga bata. Pero naisip ko, sabi ko, sorry ate ha, naniniwala ako na sasabihin lang niya sa'yo yung sinabi niya kasi ito ay perennial problem. It keeps on occurring. He will not tell you what he told you ate kung one time lang nangyari yan. Tama? But honestly, may masama ba sa gusto niya? Di ba? Ano ba yung underlying message? Ano ba yung inner monologue nun? Di ba? Treat the children better. I mean, pasensya ka na ate. I'm not supposed to meddle with your parenting style kasi style mo yun eh. If you give your children tough love ate, sino ba ako para makialam mga anak niyo yan. But then again, let's remember na hindi mo lang anak yan, anak niyong dalawa yan ate. Maybe you have to be at least more compassionate, di ba, sa paraan na mas welcoming sa kanya. Hindi lang maganda yung mga kaibigan yung ganyan, yung magdadagdag kayo ng ibang issue. Walang masabi niya. Ayaw niyang paglitan mo yung mga bata sa paraan na ganon, pero ikaw, ang issue mo, hindi mo nakikita yung mga tama ko, yung mali ko lang nakikita mo. Parang ano ba yun? Laki na ng issue. Ano ba kasi ginawa ng bata, ba't sumigaw ka? Malapit na po kasi silang mag-away. Siyempre, lagi ko po silang kasama. Pag nag-away kasi sila, umaabot na sa point ng sakitan. Then, ayoko yung may dudugo na naman na balat kasi nagkurutan or something. Ganun. Yun po. Kaya sabi ko, tumigil ako. Hanggang sa binigyan ko sila ng punishment. Tinatulog ko sila. At pumunta ako dito sa kabilang bahay. Tigil na ako. Sabi ko, mag-sleep na kayo dyan. Pinatay ko na yung ilaw. Wala po kasi ilaw yung CR namin. So, bakit? Ano bang ginagawa niyo CR? Bakit ayaw niyo ng ilaw? Hindi, po sila po yung sleep. Edi, yung nangyari po yung nangyari po nagkasama ako sa kanya. Pero nasasala lang siya. Sabi ko, sumama muna ako dito ako kasi takot ako sa madilim. Maya, parang nanghihingan sa kloro yung dalawang bata na suman mo kami doon sa kabila. Parang siguro naglalambing na sumana sila nag-sleep. Di nagsalita ako habang hostel kasi narinig ko tumayo silang dalawa. Kumbaga may punishment nga sila na mag-sleep na sila agad. Sabi ko, di ba sabi ko sa inyo mag-sleep na kayo? Huwag niyo tawagan si Papa. Ito yun na nga po, nangyari. Umiyak po yung girl, yung kanyang anak. Yun po, simple lang. Yun lang yung medyo talaga siguro stress na rin ng mga nangyayari sa buhay ko.
pag napagsalitaan ako ng masakit, yun lang, siguro grabe yung masakit lang talaga. Alright, ganito natin. Okay. Honestly ate, hindi yan ang pinakamalaking issue mo dito. Ang pinakamalaking issue mo kanina ay yung nagsasama na lang ba kami kasi may mga kompromiso kami sa buhay. Tama? Are you contemplating Rose, na makipaghiwalay na? O baka galit ka lang ngayon? Kasi kung galit ka lang ngayon ate, kung galit ka lang ngayon and it's a part of the option makipaghiwalay, I can tell you right away you're just being a girl. No offense sa inyong mga babae, ha? No offense. But this is you being a girl. Diba? Hindi ko naman... Kaya mag-iwalay na tayo. Mag-iimpake na ako. Gusto ako dito. Diba? So magkadala ka ng malaking maleta, ang bagal niyo umalis. Pag naghihiwalay po kami, siya po yung lagi pong nag-i-initiate nag-iwalay. Siya po yung nag-i-impake actually kasi bahay namin. Okay. So, are you seriously considering the fact that you want to at least live a separate life from him? Do you now believe ate that being under the same roof, di ba, was not a wise decision? And that you are better off living separately? Ganun ba yun? Hindi naman. Kasi ganito, alright, Rose, eto, pakinggan mo yung premise ko, ha? Nung nag-decide kayong dalawa ate, nagkakilala kayong dalawa at alam niyo may mga anak kayo sa una, meron kayong tag-isang anak na 5 taong gulang magka-batch, di ba? I'm sure, nung nalaman yung dalawa yan, it was one of the wonderful things about the two of you. Oh my God, sabay tayo nagkaanak. You brag about that. Tama ko mali? Actually po, magkababata nga po kami. Parang hindi nga po namin akalain na magiging kami din. Actually, nagkaanak po kami. Kaya lang yun po, nawala. Alright. No, you're not listening to to what I'm telling you. Sinasabi ko sa ngayon ate, ganito. Noong time na nagkakilala kayo o nagkita kayo na may anak na kayo, magkababata man kayo, at nalaman nyo meron kayong anak. Isang anak ng 5 taong gulang at hiwalay kayo parehas. You were both single parents ate. Isa yan sa mga bagay na cute sa inyo kasi parang magkatugma kayo. Tama? I'm sure you bragged about that. Ko rin po. Exactly the point. Diba? When the two of you decided na magsama sa isang bahay, ate, I am sure you knew there will be conflicts along the way. But I'm sure, ate, though I wasn't there, that you told yourself and maybe nag-uusap kayo na ano man ang conflict, di ba, dun sa komplikadong buhay na nagsama kayong dalawa, you will be brave enough and compassionate enough and understanding enough na intindihin nyo. Kasi komplikado na talaga as it is eh. Kung magulo kayo ngayon, magtataka ba tayo? Magulo kayo nagsama eh. Tama? Opo. Magulo ngayon. Ba't nagreklamo ka? Alam mo, from the very beginning, alam mo to. Di ba? Walang pinagkaiba. Di ba? Nakipag-away kapag nasapak, huwag ka magulat. Nakipag-away ka eh. Ayaw pala masapaksan ha. Naligo ka sa banyo. Ganun kasi yan. Di ba? May mga kompromiso kayo. May mga kompromiso kayo sa buhay. Ngayon natin, wala namang masama sa inireklamo niya sa'yo. I am not telling you mali ka. I'm not telling you mali siya. But there has to be a common ground. Because if you want him to respect yung parenting style mo, tandaan mo, magulang din siya na isa sa mga batang yan. You have to find common ground. Opo. Tsaka huwag ka magdagdag ng issue. Hindi tama yan. Alam mo dyan, magugulo ng kwenta mo nang dagdag ka ng issue. Hindi po. Kasi siguro kailangan ko rin sampali. Kailangan din ako magsampal ang katotohanan talaga. Bakit ng katotohanan? Pwede namang sampalin talaga kita. Halika na rito. Gusto ko pala masampal lang. Halika rito. Huwag ng katotohanan. Sampalin na talaga kita. Bakit pa? Masakit po yun. Ayoko po. Masakit talaga. Sampalin kita eh. Ang gamit ko, alpombra. Alam niyo ba alpombra? Yung tsinelas na kahit kaliwat ka nang pwede mo suotin. Na pag naglakad ka, tumatama. Pag naglakad ka sa basa, marami kang putik sa likuran mo kasi tumalsik lahat. Alpombra.
Matibay pa yan sa paros ng kabayo. Alpombra. Ano yan? Uniquely Pinoy yan eh. Alpombra. Anyway, sa atin. Siguro po, napobia lang po siguro. Kasi nung bago lang kami, mga last year, ganun, sobrang konting kibot, konting away lang. Wala pa po nun yung kanyang anak. Bale, yung anak ko pa lang. Konting kibot lang. Iisa ka na kagad dyan, ganun, kagad yung gamit, ganun. Ngayon po, nandito yung anak niya. Yung pag nag-aaway kami, hindi na siya nagagano. Basta nung nagkabalikan po kami. Ganito, Rose. Hindi ko alam kung part ng kwento mo ito, alright, o naisip mo na ito. Pero nabanggit mo na rin lang ate na bahay-bahay nyo yan, di ba? In essence, nakikita na sila mag-ama sa inyo. Alright? Ito, bilang lalaki, ate, payuhan kita. Be very, very careful. Kasi tatama mo yung pride niyan. Pag nagalit ka sa kanya, silang mag-ama at napahiya mo yan, kahit kasalanan pa niya ate, at nakapagsalita ka ng isang bagay, mag-i-impake talaga paalis yan. Kasi yung pride niya tatamaan eh. Nakikita rin yan eh. In essence, tama? Diba? Huwag mong paparamdam sa kanya yan na you have more authority than him ate if you want a peaceful relationship between the two of you. Hindi naman po ganun. Parang Can you just say yes? Alam mo, yung problema sa'yo eh. There you go, you don't know how to listen. May masama akong sinabi? Hindi, wala po. Wala, but you cannot say yes. Hindi mo kaya umoo. Sampalin talaga kaya kita. Alam mo, yun yung mga typical na taong hindi mo rin makinig. I honestly did not say anything wrong. And I did not hear a yes from you. But you called my show. Ang linaw nilang sinabi ko. Opo. Opo, di ba? I mean, if you call the show, Rose, to dignify yourself, ate, I am not the right person to talk to. Tawag ka sa ibang istasyon. Bulahin ka nila. Niwala ka sa akin. You want sugar-coated advice? Call other stations. Wag ako. You want a friend? Call me. And then afterwards, donate. Yan, pak. 1.5. Naman ang 1.5. Just Hindi, natutuwa nga po ako sa mga sinasabi niyo po. Sobra po. 1.5 lang, please. Oh. Dali na, oh. Hello? Hello? Kung nakaantabay siya ngayon natin. Alright, bago yan natin. Natal tumawag ka dito at ang contemplation mo kanina is makipag-iwalay. As your friend, Hindi naman po. ate, huwag mo akong plastikin. Ano ibig sabihin na sinabi mo kanina? Nagkasama na lang ba kami dahil sa mga anak, sa mga bata? Parang hindi ko nga nag-gets yung part na yun eh. You are contemplating of hiwalay. Gusto mo sampalin kita ng wireless keyboard? Ay po, masakit po yun. Meron ako dito, ang tatak niya. Ay, ang tatak nito. Ang tatak nito. Magandang klase ito eh. Logitech. Maganda ang Logitech, di ba? Perfect. Ay. Di ba? Parang hindi mabasag. Sampal ko sa'yo. Gusto mo? Hanggang matanggal yung caps lock. Caps lock, ano ba? Pwede ka caps lock. Kung gusto niya, medyo Pinoy yung datingan. Naman ako lang kay Chico Loco yung salitang yan. May magbintangan. Ganun. Alright. You are contemplating, ate, whether tama o mali ang pag-asama ninyo. Inesa sa atin, di ba? Sa contemplation na mag-iwalay kayo. Tama. At nangyayari na nag-iimpake na isang gamit. Alright, ganito Rose? Alright. As your friend, ate, I would really advise to you, ate, if a problem is a petty problem, ate, wag mong palakihin. Like right now, you called my show, ate, and made it sound na sobrang laki ng problema ninyo. Nag-away lang kayo dahil simpleng away lang ito. And here you are contemplating of hiwalay. Parang hindi ata. It does not, bago kita hingan ng mensahe, your concerns, ate, yung complaints mo about sa inyong dalawa, and I'm not telling you, ikaw tama, siya ang tama, ikaw mali, siya ang mali, no, I'm not. But your concerns, ate, sa relasyon ninyo does not merit para maisip o maghiwalay kayo.
Napakaliit na bagay naman. Of all the sacrifices, ate, na ginawa mo sa relasyon na ito. Di ba? Of all the efforts, di ba? Of all the struggles, ate. Of all the people against, di ba? Sa mga, sa pagkasama ninyong dalawa. Sa lahat ng mga nagtaas ng kilay. Diba, sa lahat ng mga kalas niyo high school na nagulat na naging kayo. Simpleng ganito maghihiwalay kayo. Parang wala yata hustisya ang pag-ibig. Di ba? Can you please give love a fighting chance? Hayop! Hayop yan, oh! Alright, I want a message ate from you for him. Ang pangalan niya? Sabihin ko po yung totoong pangalan. Gusto mo ate, employee ID number? Hanapin ko na lang. First name lang naman. First name, ano po, si Jessie po. Ano na? Jessie. Jessie. Opo. Your message for Jessie. Yeah. Naiiyak ako na hindi sa mga intindihan. Thank you. Saka sorry rin. Kasi siguro nagiging okay lang ako. Ganun. Sorry rin kasi naging yung family natin. Naging matakasaan ako. Nakahabaan mo pa yung pasensya mo sa pagiging OA ko minsan. Isipag na ako mag-work para hindi ako masyadong hihirapan. Wala pag ikaw lang mag-isa yung work. Thank you. Mahal mo ba? Opo, sobra po. Hindi ko kasi naiyakan minsan magsabi. Ano na? Ano yan? Naiyakan minsan magsabi. Na? Ano ko siya, sobra. Naiyak ka magsabi sa kanya na mahal mo siya. Oo, Parang tanga. Sorry Hindi ko lang mag-gets yung part na yun. Naiyak ka sabihin sa kanya mahal mo siya. Hindi dito lang po sa show. Naiyakan. Akala ko. Ito. Alam naman yun. Ayun po. Pag naging bakit ng damit natin ito maalis? Paano siya bumabalik? Siyempre, mag-chat muna or mag-text muna sa akin. Ganun. Kamusta? Minsan na nagsisorry. Ganun. Sabi niya, minsan naiya siyang bumalik. Iya daw sa dito kay mama. Ganun. Mga kapatid ko. Huwag mo yan. Maging, habitual yan. Maging impact. Hindi kasi tama. Dati pa naman po yun. Hindi naman lang yan na-try. Hindi naman ulit sinula. Yung simula nung nag-hiwalay kami, tapos nagbalikan after 1 month. Hindi na. Okay na. Sobrang okay naman. Siguro magiging okay lang talaga ako minsan. Parang, hindi nga po, parang napobia lang, ganun po. Anong phobia nung? Yun po, na konting tibot. Baka, yun nga, mag-iumpake na naman, gano'n. Hindi ko mag-gets. Pero po, pag nag-aaway, gano'n po. Ano phobia ka? Ikaw to nag-isip ng hiwalay. Ba't ikaw na phobia? Hindi na maintindihan.
ba? Pag gagawin mo lagi yan sa kalivin mo ate, na ililigaw mo yung away, lalaki ang away. Ito ate, bigyan kita ng clue ha, para alam nyo. Mga lalaki, tanga kayo makipag-away. Madali nyo kami lituhin. Diba? At minsan, pag nalito kami, hindi namin alam, we have no ability, we don't have, mga kaibigan, a flawless ability to word out properly our emotions. Hindi namin kaya. Magkakamali kami nang sabihin sa inyo. Kaya karamihan ng mga lalaki, pag nag-aaway sila mag-jowa, mag-walk out siya, mag-text na mahaba. Either mag-text na mahaba o mag-text kayo na mahaba, ang sagot namin ay K. At galit na galit kayo sa amin. Di ba? Ito girls, ito mga kaibigan, sa lahat ng babae nakikinig, and totoo ito, this is 99.9% true. Pag inaway niyo ang jowa niyo, nag-text kayo ng kilometric text, at sumagot kami ng K, di ba? 99.9% mga kaibigan. We are trying to stop the fight. We just want to reply something to you, di ba? But we are just trying to stop the fight. Alam nung kung sino man lalaki sumagot, alam ng lalaki iyan, di ba? Na ano man ang sabihin niya, hindi ka makikinig. So pag ang problema, pag sumagot ang lalaki ng case sa inyo ng text, lalo kayo magwawala talaga. And then you will go ballistic. Naalala ko tuloy. Parang gano'n na gano'n nga yun. So kapag ang lalaki sumagot sa inyo ng K, consider that as pinapakalma namin kayo. Ayaw namin, Diyos ko naman. Parang nakakainis naman po yun. Ha? Parang mas nakakainis naman po yun. Kasi ganito yan, ganito yan. Mag-text kayo na mahaba. Mag-text kami na mahaba. Mag-text kayo na mahaba. Kailan matatapos yan? Diba? If you talk, and I talk, and whatever I tell you will give you the chance to talk back. And we will talk back, and you talk back, and we reply, and you talk back, and we respond again. We are losing each other. Tama. We are losing each other. So a lot of men would... Tsaka ang lalaki hindi magaling talaga makipag-away. Di ba? May mga lalaki, mga kaibigan, na pag ginaaway nyo, tawanan lang kayo. Not to disrespect you. Di ba? Siguro, method na lang yan. Congrats sa mga lalaki na master na yan. Ano yan kumbaga, sorry pero at some point, hindi ko alam kung palalo bang sabihin kung disability yan ng relasyon. But it what makes the relationship, mga kaibigan, colorful. Diba? Pag nag-away kayo, pinungangaan mo, nag-away kayo passionately, what comes next? Diba? You make up and make love passionately. Sa mga mag-asawa. Totoo yan, mga kaibigan, ha? Every time you fight passionately, diba, what comes after that is, diba, I love making it so passionate. Magtanong kayo sa may mga kaibigan ba kayo, makilala mga kaibigan na itong magjawang to, walang ipagpapatay na sa away. Hindi naghihiwalay. What's their secret? Bakit sila nakapagbati? They have romance, mga kaibigan. Diba? Kayo ba, ate, you make love passionately? Siyempre. Parang siya ito pwede. Depende, pero hindi man po kami Ha? Hindi kami active masyado sa ganun. Talaga? Yeah. Gusto ko sana magsabi ng bakit, pero wag na. Inyo na yan. Hindi, siyempre, nagkakanto po kasi dalawa na sakto naman na to. Mahirap yung buhay. Ano na? Mahirap po yung buhay. Make love lang, hindi sana buntising ka. Ano po? Hindi ko sana buntising ka, ate. Make love lang tinatanong ko, hindi make babies. Ano ba? Okay. Layo. Kasi, siyempre, baka So, kahit naman gawin nyo araw-araw kung safe kayo, di ba? Sorry mga kaibigan, magkalibing kayo. So, yan ang premise ko sa inyo. But anyway, so,
Kahit naman gawin nyo lang yung once in every 3 months, kung matsambahan ka, Diyos ko. Grabe naman. Tagal. Kung napaka-ipokrita mo. Oo. Bahala ka, doon ka, go to your room. Anyways, thank you for calling the show, ate. Thank you, Rain. Thank you. Ano pangalan niya? Rose po. Ano na? Rose. Hindi siya, ano pangalan niya? Gilbert? Jessie. Jessie, si Gilbert. Si Gilbert. May ex ka bang Gilbert? Wala po. Wala nga po. Baka ako, baka may ex akong Gilbert. Ako kaya. May ex kong Gilbert. Anyways, thank you very much for calling the show, ate. Thank you. Maliit na ako, huwag niyong palakihin, ha? Maraming salamat. Thank you, thank you. Apo. Alright. That was our caller, mga kaibigan, si Rose ng Quezon City. Sa mga magjajawa nag-aaway, mga kaibigan, qualify your fights. Hindi ko na paano papaliwanag. Qualify your fights, mga kaibigan. If there's no benefit, ano bang gamit ng away? Don't get me wrong, may purpose ang away, mga kaibigan. Diba? It's how you polish each other. Until may smoothen yung ugali yung dalawa. Yan yung away. If you are not learning from a fight, mag-isip kayo baka you're not meant to be with each other. But honestly, mga kaibigan, I fight, di ba? Isa sa mga purpose niya na, o sa mga purposes ng fight or fighting with each other, mga kaibigan, is to smoothen up yung relasyon ninyo. Hindi para maging habit ninyo away. Kasi kung habit nyo ang away, wag sa'yo kinislambok, di ba? Hobbies includes ganun. Or hobbies include fighting with my boyfriend. Di ba? Stalking his account. Di ba? Ganon, gawa kayo ng issue. Ay, nako. Sabi ng Team iBugs, si Gilbert po, asawa yun na nauna mong caller. Talaga? Nag-i-embed. Sauce! Shout out kay Anesito Obal. Papa Jack, hanapan niyo daw siya ng forever. Yan. T.S. don't mention my name. Sabi ni AJ Avelino. Teka ka. Sinabi. Alam niyo ba't ko sinabi? Tiniwit mo eh. Public yan eh. Sana piniim mo ako bungol. Diba? Gonggong. Gusto ko pala banggitin ba? Sana piniim mo ako. Tinweet mo eh. Public yan. Anyone can see your tweets mo. Tapos sabi mo, kung sabi pangalan mo, AJ Avelino, para kang ano ka. Pati nga tayo. Anong oras na ba? 11:51 na pala, mga kaibigan. May butsi po nga ba? Baka time nang minom ng gamot, ha? 2-in-1, 2 siran. Sa mga nagdodoble kayo dyan, mga kaibigan, 2-in-1, 2 siran. 2-in-1, 2 siran. 2-in-1, 2 siran. Diba yung mga taong doble kayod? Ako nga, triple kayod ako. Masipag ako. That's my gift and my curse at the same time. Mga kaibigan. Sorry ha, totoo yan. Hindi ako nagyayabang. If I sleep 8 or 10 full hours, diba? Full 8 to 10 hours, mga kaibigan. Pag-gising ko after that lengthy sleep, ang feeling ko unproductive ako. Dahil ko nang dinagawa. Kaya tulog ko 4 hours, 3 hours. Pag 10 hours lang, alam ko na miss out. Oo. Tapos ito, mga kaibigan, sa mga mga estudyante, naging hobby ko ito, o habit pala, when I was in third year college hanggang ngayon. Although hindi na araw-araw lately. But I do not go to sleep or I do not end my day without learning something new. Kahit isa lang. Learn something new. A new word, di ba? A new trivia, knowledge. Basta learn something new every day until it becomes a habit. Araw-araw, mga kaibigan, I have to learn something new. Wala akong pakialam kung ano pa yan, di ba? I remember, mga kaibigan, nung sobrang active ako pag wala akong ginagawa talaga. Kung ano inaaral ko, nag-aaral ako ng Lightroom,
Photoshop, Adobe Photoshop. Nag-aaral ako ng, ano to? AutoCAD. Hindi ako, AutoCAD ako. Diba, SketchUp. May mga season na nag-aaral ako ng ng astronomy, how the earth was made. Kalahin mo yan? Oo. Totoo nga mga kaibigan. Araw-araw yan, I learn something new. Nung active ako sa gym mga kaibigan, inaaral ko ang body parts araw-araw. I memorize. Kaya alam ko yung mga body parts. Minsan, may kasama akong medically oriented caller. May mga alam akong body parts. Kasi mahilig akong mag-memorize ng anatomy. Lately, tigilan ko nga eh. Actually, di totoo yan. Gumagawa lang akong kwento. Gusto ko lang magyabang. Ba't ba? Kanya-kanyang style yan. Magandang morning night. Sabi nila, CCF, Makati ang CCF, Maine. Nakasalukuyan, naka-tune in. Ngayon, maligayang pakikinig. From Marlon Angilero. Maligayang pakikinig. Pwede po sa attorney na nasa booth ngayon. Maligayang pagdalaw, ma'am. Thank you. And mamaya mahirap na ako sa'yo, di ba? Kung sino talaga si Miranda sa Miranda Rights. I'm really curious, mga kaibigan. I was told, di ba, it was a case, di ba, na nag-catalyst bakit sa US yan eh. Hanggang inadapt na siya. Diba? Ang pagbasa ng karapatan ng kahit sino mang inaakusahan. You have the right to remain, di ba, silent, because anything you say will be used and can be used against you in the court of law. Si Miranda Rights. Tama ba ako, attorney? Di ba? Baguhin ka. You have the right to remain pretty. Kasi isi-selfie ka sa mugshot mamaya. Joke lang ha. Kasuhan ako dito. Bibiro lang po. Wala naman kaso yan. Wala naman. Biro lang naman. Pampagaan lang ng gabi. Pwede kaya mag-request ka, pag minagshot ka. Kung sakali lang ayaw mamagshot ako. No? Paki-filter mo. Hops! Huwag niyong gawin yan. Diba? Ano yan eh? Ano yan? Tabag nito? Traumatic yan. Alam niyo ba, hindi ko alam kung anong title ng segment. Sa CI channel, merong case na ganyan sa US na na nung minagshot siya, naka-smile siya kasi model siya. So, sanay siya. Totoo nga, parang I got famous by killing yata yung tao. Basta, sa CI. Nung minagshot siya, nakapang model yung, totoo nga yung ngiti niya kasi model kasi siya. Ang cute, no? Kasi, for sa baboy. Pag may nag-flash, pak, ngiti ka. Wala, kukulong ka na, bahala ka na. Di ba? Ay, nako. Arnold Caldea, kung ano nagkasabi mo dyan, ha? Tulog ka na, Brad. Alright, mga kaibigan. More music coming your way. Ito, bati ko lang ako. Hello sa waiters and waitresses. Yan. Kitchen staff. Especially managers ng Max's SM Manila. MJ, ang napakagwapo ninyong waiter. Hayop! Di ba? Napakagwapo. Gusto ko mapikot, magpatikal-kal dito. Minsan, binabola mo yung sarili mo, yan. Ay, nako. Ano pa? Wala na ba? Okay, ilang colors na ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede na ako umuwi. 7 na yan eh. Sko. Bati nga tayo. Mabati ako dito. Ayan. Hello po sa mga lalaking iniwan ng jowa nila kasi naamoy mabaho kilikili. Uy, hindi ako nagbibiro mga kaibigan Hygiene, di ba, can be one of the reasons para iwanan ka ng jowa mo. Honestly, mga kaibigan di ba? Sorry anong inaasahan mo? Tising ka ng jowa mo kung ako naman, iligo mo yan. Totoo yan wala, Diyos ko. Kasama sa attraction yan. Di ba?
May kilala akong ganyan mga kaibigan, iniwan dahil sa ano. At babae yung iniwan. Unusual. Ba't kaya ako, no? Hindi mo nabasa yung kilikili ko lang. Pabati naman, Vanessa and Michael from Abu Dhabi. Sabi dito, maligayang marinig po. Si Pochi, Papa Jack, na-miss kita. Oh, anyways, happy birthday sa aking sinta na si Malik Valdez from Pochi. Maligayang marinig po. Thank you. Pagdating naman kay Danilo Kabalida, yan. And ako na rin, Mads Aliham. Salamat po. Thank you very much. Pabati. Papa Jack, ano daw? Paano kung gusto ko daw ng paano kung gusto ka daw pero ayaw ng commitment? Talaga? Eto girl, I will just have to educate you. If there is a guy who wants to be in your life but cannot commit himself, ano yan? Pak ganun boy lang yan. Huwag kayo ma-fall. Huwag nyo nang i-entertain yan. Diba? Diba you have to make a man commit to you? If not, wala, patutungan, kakamutan kayo ng ano? Diba? Ay, nako. Papa Jack, sino yung iniwan? Secret. Si Jamal, sabi niya, palala. Wag mo akong isin. Check my PM. Yun lang, wala ka namang pinabate. Sayang naman yung pagkakataon, kuya. Diyos ko pang buhay ito. Nakita ko na. Wag kayong... Si G-Wesh, nakaantabay siya, maligayang pakikinig po. Kamusta? Wait lang mga kaibigan, magpiplay lang ako ng kanta kasi may nag-uukay sa building namin. May nagbabarya na ng simento. Alright, ano kayong pwede i-play na kanta sa kanila? Ano kayong maganda kanta? Ay, naku, wala akong maisip. Yung bago siguro gawin natin kanta, Through the Years. Bago-bago yun. Yung pinaka-latest sa ano ko. MP3 player ko ngayon. Mag-play nga tayo ng Now and Forever. Namiss ko to. Yung dalawang Now and Forever. Yung kay Richard Marx tsaka sa Air Supply. Now and forever, remember the words from my heart. Tapos mag-play tayo ng yung dulo yung dapat ka-genre nila. Yan. Hello po sa mga taong nung unang makita yung word na genre ang basa ay genre. Hello po. I'm sure marami yan. Diba? Yung mga Amerikano, diba? You have to learn by hearing other people. Pag hindi mo narinig sa ibang tao at nabasa mo lang, huwag mong sabihin sa akin na alam mong genre ang basa niyan. Dahil kalokohan yan. Tama? Hello po sa mga tao, mga kaibigan na nauso. Nagkaroon ng cellphone ng panahon ng 3210 ng basa sa archive by archives. And I'm sure isa po ako doon. Para alam nyo. Diba? Maligayang pakikinig po sa mga tao, mga kaibigan, na nalito po sa totoong basa ng omelette. Kung omelette ba yan or omelette? Binabati ko rin yung mga kaibigan na nalinlang ng salitang lasagna. Binasa ko yung nalasagna. Este. Alam niyo ba, nakwento ko na ulit. Mga kaibigan, at 9, ayoko na sabihin, alam yung edad ko. Nung una ako sa Malta sa Maynila, mga kaibigan, malapit ako sa Greenwich. Diba? At meron silang lasagna. Alright? As a matter of fact, first job ko po ay assistant store manager sa Greenwich. Pumunta ako sa Greenwich, nakita ko yung picture ng lasagna. Akala ko ulam talaga siya. Sa probinsya ako galing, alam ko ba na ano yan, flat noodles pala yan na kakainin. Akala ko ulam talaga.
So, syempre, dahil, di ba, ganyan naman mga kaibigan, umorder naman ako. Sabi ko, ate, pa-order ako ng isang lasag na. Hininaan ko pa. Kasi hindi ko alam basahin. Pa-order po kita ng isang lasag na. Itong siraulong waiter na to, sabi sa akin, "Sir, you're ordering for one lasagna?" Sabi ko, oh my God, napahiya ako. So, ang ginawa ko mga kaibigan, talaga siguro natawanan niya ako. Ang ginawa ko, tinake out ko siya. Sabi ko, take out na lang, tsaka extra rice. Kasi akala ko ulam talaga. Tapos sinabi na naman, totoo, walang halong beer ito. Sabi niya sa akin talaga, "Sir, hindi po ulam yan, sir." Sabi ko sa kanya, "Ate, wala kang pakialam mo, ulamin ko yan, take out." Ay, nako. Anyway, those were the days. Ang gagawin ko talaga naman syanong-syano naman talaga yung lola, mga kaibigan. Papa niya, kabati po ako. Avid listener po ako, sabi ni Angel. Hello po, maligayang pakikinig. Ang daldal ko puro ano kayong magandang kanta. Now and Forever. Magkasunod, tas play tayo ng ayun, pambasag trip. Walang ganon. Pangkontra nung kanta. Gusto mo ba ng pag-ibig na makulay? Yan. Ganda, no? Walang ganon. I like this song. Walang ganern. Oh, walang ganern. Ito na. You got 5 minutes after midnight. Good morning, Metro and Mega Manila. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Here comes the music of Richard Marksman. Ang oras, ibang kapuluhan, we have 23 minutes before 10 o'clock. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng mga pinanakaantabay, magandang evening po. Binabati ko lahat ng mga dalaga, mga kaibigan, na nagpalit ng profile picture, naka 2-piece pa. Dumami ang friends. Hello, hello. Daming ninja sa mundo. Ang daming ganyan, di ba? Hello po mga kaibigan. Maligayang bati. Nag-post ako ng picture ngayon mga kaibigan. Nakalagay dito, bago ka mambintang at magduda, magtiwala ka muna. Napapanahon yan mga kaibigan. Oo. Napapanahon yan. Na mga nag-comment dito, sabi ni Karen Chong, minsan hindi po pagdududa yon, kailangan mo lang alamin yung totoo kasi baka umaasa ka lang pala. Tingnan mo. Hindi ko mag-gets. Minsan maganda naman sinabi ko, may kukontra pa. Diba? Hindi ko mag-gets. Sabi ni Joyce Irish, not applicable sa mahilig makipag-meet sa mga nakikilala sa Facebook. Mga kachipan yung mga yan. I love you, Papa John. Nakakamiss talaga makinig sa advice mo. Paano kung ilang beses ka nang nagtiwala pero paulit-ulit pa rin ang ginagawa, sabi ni Weng. Oh. May magpasalon ka. Wala akong ma-advise. Sabi ni Jerry, agree. Sabi ni Rochelle naman. Ito pinamaganda comment sa lahat. Sabi ni Rosemary, bakit po ang pogi nyo? Yan talaga yung gusto ko. Si Iya, sabi niya, ganern dapat. Di ba? Mga kaibigan, dial my number. Good evening to a good friend of mine and Arnold Caldea. Bang! I-claim na yun mama yung pinadala mo last week, ha? And we're gonna put it to good use. So, i-claim na ni Zap bukas. Thank you very much. Good evening to you, Papa. Binabati ko na maligayang gabi mga kaibigan niyo. Si Lynn Assessor. Good morning dito. Break time po, kain, sabi niya. Uy, hello po sa mga taga IPG Photonics. Maligayang pakikinig po. At binabati ko na maligayang pakikinig mga kaibigan si Miss Regina Constantino. Ayan, ha? Ng HK na nagpadala ng prutas. Anong prutas yun? Ubas?
mansanas, orange, mangoes, dami. Ang dami ko ibebenta sa ibang bisita. May yema cake pa pa. Magkano kaya pwedeng ipasa yan? Mga 550. Basta pagkakapiraan. Ganun, bakit nangingialam kayo? Hindi ganorns. Bakit burns? Pwede ka lang. Alam niyo ba mga kaibigan? Kung hindi niyo ba alam, alamin natin. Alam niyo ba mga kaibigan, sa tagal ng programang ito, napansin ko meron talaga mga love problems na paulit-ulit ko nang narinig. Yung mga umay, ayan. Isa na rin ang magkakaroon dalawang jowa. Isa na rin yan sa mga pinaka-unfair sa lahat. Pwede tayong pwede tayong mag-double card sa buhay. Ginawa ko na yung college student ako. Tapos maraket ako sa fast food, double card sa buhay, mabuti, mga kaibigan. Pero ang double jowa, masama yan. Hindi yan pwede. Pampaling ko ng alpombra ang gagawa niyan. Kasi ang pag-double kahit sa buhay, mas maaabot mo sa ang mga pangarap mo. Yung nga lang, baka doble yung magkakataon na magkasakit ka. Ubot sipon. Di bale, meron namang, nauna na naman kayo. 2-in-1, 2-sirain. Pero kung double jowa ka, Diyos ko, doble gulo yan. Baka iwanan ka pa niyang pareha, di ba? Sabi nga nila mga kaibigan, if you chase 2 rabbits at a time, you will end up losing both. So, wag mong gawin. Maraming pwedeng masaktan. Doble heartbreak pa yan sa iyo, di ba? Kung ayaw mong mawala ang ubot sipon mo, di ba? Pwede tayong magpa-doktor. Kaya ang heartbreak, hindi yan pwedeng ipa-doktor. Kaya, yes, to doble kayod, di ba? Only. And no to doble jowa. Para ba mga kaibigan sa ubot sipon, 2-in-1, 2-siran, Dexamarter fan, HBR Penelefrin, HA Paracetamol is the generic name of 2-siran for the if symptoms persist. Consult your doctor. May caller tayo. Ang ating unang caller ay si Julius ng Abra. Ang layo na. Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, Julius. Opo, Papa Jack. Nasa Abra ka ngayon? Opo, Papa Jack. Ilocano ka manong? Well, Papa Jack. Nyakan ng... Ano ka Abra tata? Well, Papa Jack. Tutulad ta saan? Awamot, Papa Jack, dilim-dilim lang si panahon. Sala agulap-ulap lati ko, malam. Well, Papa Jack. Nyati ko, nyati raramid ang mga tibiyag mo. Papa Jack? Nyati raramid ang tibiyag mo. Papa Jack. Sabi ko biyag baka ano sa utak nyo Hindi, Papa Jack. Nyati, agtartrabaho ka. Babasa, Papa Jack. Agbabasa nyati adadalam. Agriculture, Papa Jack. Agriculture? Opo, Papa Jack. Diag mula katik bagay. Kapibitan na, Papa Jack. Pwede na, nagapo ka dyan ire. Papa Jack? Nakapang ka dyan ire. IRRI. Ang pay, Papa Jack, may panggap si makina, dadalo mo lang, Papa Jack. Agriculture, di ba? Ay, nga mapang ka dyan ire. Among da dyan ire, nangagmada dyan. Ang pay lang, Papa Jack. International Rice Research Institute, Laguna. Ang pinakadanong. Ang pay, Papa Jack. Oret tama na yung agrobot ka, tama pantan. Anyways, good evening, Julius. Papa Jack. Yan. Brad, wala kang gaano signal, ha? Papa Jack. Ayan. 28, nagtrabaho ng agricultural engineering? Hindi po. 28 po. Hindi po. Ilan taon ka na? 18. 18! Nag-invento na naman si Sap. Naku, pasensya ka na talaga. Lasing kasi yan, Brad. Papa Jack? Lasing kasi yung kumausap sa'yo. Lasing ka, Papa Jack? Hindi ako. Yung kumausap sa'yo sa telepono kanina. Oo nga po, Papa Jack, parang iba yung boses ng nag-ano kanina sa Sabi akin. ko na sa inyo Ganyan yan, Brad. Basta maugali yan. Siniraan. Anyways. Loko, baka baba niyang pindutin niyang telepono. Loko ka. Ay, Julius. Papa Jack. Ano paglilingkod ko sa'yo? Siyempre po, Papa Jack, love problem. Alam mo naman po na ikaw yung may hingin ng advice. Oo naman, ako lang talagang solusyon ng buong Pilipinas. Wala na iba. Para may trabaho pa ako lagi. Ako talaga yung the best. Oo, Papa Jack. Binibrainwash ko kayo. Ano Ha?
Sabi kasi ng pinsan ko na ikaw daw yung may hingian ng ng advice. Oo naman. Wag lang talagang pera, bagsakan kitang telepono. Wala ako niyan. Ay, hindi po advice, Papa Jack, advice. Buti na lang. Sige, dali, kwenta mo muna ako. Ano meron? Siyempre may po, Papa Jack, dahil po sa girlfriend ko kasi dati. Ex mo na. Ex ko na ngayon, Papa Jack. Gaano katagal naging kayo? 3 years and 4 months, Papa Jack. Kailan kayo nag-break? Nung lang, Papa Jack, karang buwan lang. Ka-break nyo lang. Papa Jack. Masakit yan, Brad. Papa Jack, kaya nga po ako... Masakit yan, laka, ihipang ko. Di ba ginagawa ng mga nanay yan pag masakit? Iihipan nila, di masugat, tapos naniniwala kang wala na. Hindi na masakit, di ko alam bakit. Sabi ko, nanay ko, binabola ako. Bakit? Sino nakipag-break? Siya ba o ano? Papa Jack? Sino nakipag-break? Parang lang po kasi, Papa Jack, may nalaman lang kasi na na hindi naman dapat at yun yung dahilan para i-break ako. Ano ba yung nalaman niya? May lang po, Papa Jack, silang ako babae, siyempre barkada ko yun. Ano meron sa babae? Inangkas ko lang po sa motor, Papa Jack, pero siyempre gusto ko lang po siya tulungan kasi kailangan po na nakikita ko na naglalakad yung barkada ko na mag-isa, may pagka-gentleman naman po ako na Nag-angkas ka rin babae. Opo, Papa Jack. Ang hirap ang paliwanag dyan, Brad. Kahit wala kang intensyong hindi maganda, Brad. Ang hirap ipaliwanag yan, Brad. Kasalanan talaga yan sa paningin ng babae, Brad. Yan cardinal rule ng mga babae. Pag bumili ka motor mo, yung back ride, nakapangalan sa girlfriend mo dapat yan. Hindi pa pwede na, ay nako ka. Di ba? Opo, Papa Jack. Merong bat mark yan dapat sa mga puwet ng girlfriend. Di ba? Teka lang muna. Kilala ba ng girlfriend mong babae ng kas mo? Papa Jack? Kilala ba ng girlfriend mo yung babaeng inangkas mo? Opo, Papa Jack, pero alam naman niya na barkada lang talaga yung... Yung bang girlfriend, yung bang kaibigan mo na yon, yung inangkas mo, Brad, napag-awayan nyo na ba yon? Hindi pa po, Papa Jack, pero dati po kasi nanligaw ako doon, pero... Wala ka talagang lusot, Brad. Nanligaw ka doon eh. Hindi mo ako kayang papaniwalain na wala kang mali siya. Niligawan mo yon. Diba? Whether totoo o hindi, diba, na nagpapaka-gentleman ka lang, naiintindihan ko yung damdamin ng girlfriend mo. Halimbawa, balik na natin yung sitwasyon. May nanligaw sa girlfriend mo. Dati, binasted niya. Tapos, malalaman mo na umangkas yung girlfriend mo doon sa nanligaw sa kanya dati. At sabihin niya sa barkada ko lang yun. Matutuwa ka? Siyempre, hindi naman po sa matutuwa, pero siyempre... Sabi mo lang yan, Brad, kasi ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Don't me, wag ako. Others only, ba na lang. Ano yan? Siyempre, diba po, pag magpaliwanag ka, dapat intindihin mo muna. Siya kasi... Brad. Wala ka sa lugar. Hindi kita kakampihan. Alam mo, Chong, ganito ibang bagay kasi yung nagpapaliwanag ka to justify, di ba? At tanggapin ng girlfriend mo sa utak niya na wala kang ginawang kasalanan, iba yung apologetic ka. Maniwala ka sa akin, di ba? Kahit saan ka makarating, hindi ko sinasabi sa'yo na may ginawa kang mali, ako nag-angkas ka lang naman, tama? Hindi ang punto ko, di ba? Pero kahit saan mo dalhin itong argumento na ito, naiintindihan ko yung girlfriend mo. Opo. Di ba? Opo, Papa. Kagawa niligaw mo dati, inangkas mo? Wala ka talagang ginawang masama. Kung ang tanong dito, may ginawa ka bang masama? Wala. Di ba? Mali ba yung ginawa mo? Hindi. Pero tama ba? Hindi rin naman.
na ano po ako sa babae, Papa Jack. Langan naman po na dediretso na lang po ako na nilalampasan ko na lang siya. Brad! Ganyan na gawin natin, ano? Alright. Anong oras mo nakita yung babae naglalakad? Umaga po, Papa Jack. Umaga. Opo. Alright, ibig sabihin, pwede mo hindi angkas. Waga naman eh. Papa Jack? Ibig sabihin, Brad, di ba, hindi necessary na iangkas mo yung babae. Hindi po. Tama, di ba? Opo. Oo. Ato, lalaki tayo dalawa. Diyan, magkabatch naman tayo. Actually, ilang taon ka na? Resort po, Papa Jack. 17. 18. 18. 18 ka na. Oh. Okay, 18 ka. Oh. Matanda lang sa ng 2 years. 20 lang naman ako. Yan yun eh. Ka na makulit. 30 mo na ata, Papa Jack. 30 po. Ang bastos na ito. Huwag kang ano dyan. Tumigil ka. Di ba? Ako, Chong, teka lang muna. Ako, lalaki. Ako ha, huwag mo akong bulahin. Alright? Nung nag-decide ka na yan kasi yung babaeng yan, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong paka-gentleman. Alright? Kasi ganito yung Brad, ano? Kung gusto mo paka-gentleman, uunahin mo maging maginoo sa girlfriend mo bago sa babae. Di ba? Nagpaka-gentleman kasi yung babae, nagpaka-gentleman ka ba sa girlfriend mo? Pareho sila babae. Sobrang pagkaka-gentleman ko sa girlfriend ko, Papa Jack. Ay, obviously, brother, kinulang ka. Kasi kung yun lang ang kasalanan mo at binrake ka niya, ibig sabihin, marami kang palsong nagawa dyan. Hindi naman po, Papa Jack. Bahala ka. Alam mo ang problema dito, ayaw mong aminin may mali kang ginawa. Anong gusto mo, Brad? Yung girlfriend mo, dumating sa punto na ma-realize niya sa'yo mali sa ano? Sinamahan ng loob niya? Siya naman po talaga yung hindi nakakaintindi sa akin relasyon namin, Papa Jack eh. Ano yan? siya naman po talaga yung gano'n eh. Hindi po ako gano'n. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sorry. Alam mo ikaw, matigas mukha mo, na Brad, Po, Papa iniwan ka ng girlfriend mo. Tama? Opo. Okay. Ngayon, maliwanag sa usapan natin na you need her blessing, di ba? To at least be happy again. You are under her mercy. Tama, mali? Tama, mali? Opo, Papa Jack. Tapos nangangatwiran ka at papalabasin mong sa away ninyo, siya ang mali. Hindi ka ba't kalating gago sa ginagawa mo? Naman po. Alam mo, hindi ka marunong makinig. Ganda na lang gawin natin. Ano, Julius, Po, Papa Jack. pag nakausap mo yung ex mo, di ba isang buwan na kayo naghiwalay? Opo. Pakisabi sa kanya, sabi ni Papa Jack, congrats daw, binrake mo ako. Masakit ka sa ulong boyfriend. Hindi ko na nga po siya makita eh. Congrats. Nandyan na po sa Maynila. Brad, hindi, mali talagang ginawa mo kung pakatwiranan. Hindi tayo kampi. Kahit sino, kahit kayo mo tanongin yan, maintindihan yung girlfriend. Hindi ka nga marunong tanggap, hindi mo nga kayang tanggapin mali yung ginawa mo. Gusto mo pakatwiranan maging tama. Paano ba nakarating sa girlfriend mo na nag-angkas ka ng babae? May nagsabi po sa kanya na ano. Yun yun. Yun yun, Brad. Akala mo ba naniniwala ko one time mo lang ginawa? One time lang po, Papa Jack. Pwede ba mo akong bulahin? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa mga tatawag nga sa akin, mga kaibigan, huwag nyo nga gamitin sa akin, di ba? Yung mga palusot ng pagiging babaero. For your information, boys, ako ang sumulat ng librong yan. Huwag nyo gamitin sa akin yan. Ako author niyan. Huwag nyo gamitin sa akin. Sasampal ko sa inyo yan. Bago pa nausang salitang ninja, mga kaibigan, ako ang original na ninja. Huwag niyong gamitin sa akin yung salitang yan. Alam ko ang likod ng pito ka na lalaking babaero. Huwag niyo sa papalabasin. Tigilan niyo ako. Yung librong yan, tinapong ko sa basura, sinunog pa ni Zap, pinulot niyo pa. Sinaid niyo pa. Tigilan mo nga ako.
Di ba? Hindi ako niniwala sa'yo. Tama lang, prindate ka niya. Ayaw mo umamin ng pagkakamali mo. Na, ang beses lang naman po talaga yung Papa Jack. Brad, hindi pinag-uusapan dito kung ilang beses ka nagkamali. Ang pinag-uusapan dito, hindi mo marunong aminin yung pagkakamali mo. Di ba? May mga pagkakataon, mga kaibigan, that apologizing is a necessity kahit di mo kasalanan. Ano ba example ko last time dito? Naglalakad ka, di ba? Nakapila ka sa pilahan ng MRT, nakaapak ka ng paa, hindi mo sinadya. Magsasorry ka. Hindi mo sinadya pero nakaapak ka. Kasi, di ba, basic essence, nakapanakit ka. Sinadya mo hindi, kailangan mag-apologize. Ganun kasimple yun. Apologize naman po ako sa kanya. Nag-apologize ka. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, nag-apologize sa mga lalaki pero may kadugtong na justification. When you apologize, huwag yung pangatwiranan. Sorry na. Talaga namang ilang kas ko lang. Kala makikinig sila? Gung. Ang katotohanan ng buhay, bago pa and I mean generally bago pa mga gawa, mga kaibigan, di ba, tayo ng pagkakamali sa mga girlfriends natin, may duda yan sa atin. Bago pa, may duda yan, mga kaibigan. Mayroon, natural sa hindi nila ginusto yan. I don't know kung ginusto. But normal sa kanila yan. Check and balance ang relasyon yan eh. May nakita pa kayo ng kaska, lalo magdududa yan. Naiiyak ako. Ano na? Naiiyak na ako eh. Ano na? Wala pa pa Jack, naiiyak na ako. Akala ko naiihi ka. O di umihi ka doon. Hindi tama yung ganyang asal. Nakapanakit ka eh. Learn to apologize without justifying what you did. Whether sinadya o hindi. Pero mahal na mahal ko yung Papa Jack eh. Sana nung nagangkas ka na babae, naisip mo yan. Naisip ko naman po talaga yun. Ba't nagangkas ka pa rin? Ganun yun eh. Sabi ko nga sa'yo, Chong, kung ang tanong dito, mali ba yung ginawa mo? Siguro, we can all agree, hindi naman talaga mali. Pero tama ba? Hindi rin naman siguro. Di ba? Huwag kayong gagawa. Katapanuntunan to ha. Boys. Huwag kayong gagawa ng kahit anong bagay na ikagagalit at ipagtataas ng kilay ng girlfriend nyo, nakaharap man siya o hindi. Panuntunan yan. Nakaharap man siya o hindi. Diba? Opo. Maliwanag, ninja ka nung araw na yan. Mukhang bulahin, nag-ninja ka nung araw na yan. Maliwanag yan. Kasi, hindi naman makakarating sa girlfriend mo yan kung wala nagsabi dahil hindi mo aaminin sa kanya na kusa. Yun na lang, Brad, kasalanan na yun. Ang tawag dyan ay Hokage! Hokage na ni Putor! Toy toy! sorry. Ayan. Kanya. Matuto ka, huwag mo na ulitin yan. I'm sure maraming nag-aagis sa akin. Maraming babaeng tuwan-tuwa sa akin ngayon. Napaka-hero ko na naman. Yes! Papa Jack, tama yan! Mga ninja, mga pakganan boys. Kahapon ba yung sino ba sinabi sa akin? Ikaw ba yun, sabi si Richard? Sabi niya, sir, buti hindi Honda ang kotse mo. Sabi ko, bakit? Kotse ng mga pakganan boys. Sabi ko.
Walang yung pati kotse na pagdiskitahan nyo na. Kaya dati naka-Honda ako. Buti na lang, nagbenta ka ng kotse, nag-taxi na lang araw-araw. Kasi iba-iba. Brad, O, Papa kung Jack. nakahanda ba yung girlfriend mo, ano mensahe mo sa... Ay, ex pala. Magano ka na, say sorry, thank you, and goodbye. Dali. Parang hindi ko kaya mag-goodbye, Papa Jack. Sira ulo, wala kang choice, iniwan ka na. That is no longer your decision. That is now her decision. And she made the decision na iwanan ka, so... Talaga, Brad, nagbartagan eh. Ang kagatal di si utong di bangin nga pala ito. Papa Jack. Ang bardak na di likod di palay. Ano yan? Isa pa po akong hihingi na advice pa. Ano yun? Siyempre po, Papa Jack, ngayon may conversation kami. Nina, Yung ex ko, Papa Jack. may conversation kayo? Tapos pinaghihintay po kasi ako, Papa Jack. Pinaghihintay ka saan? Doon sa waiting shed? Papa Jack. Antayan kasi yun eh. Bakit? Magantay ka. Anto ka antayin mo? Yung first trip? Paalis pa naman na walang Maynila. Anto ka antayin mo? Then daw po siya, Papa Jack, kung hanggang kailan yung kaya ko eh. Ano na? Hihintayin ko daw po siya, Papa Jack, kung hanggang kailan yung kaya ko na mahalin pa rin siya. Wala na akong magagawa dyan. Kung gusto magantay, magantay ka. Hindi ko na desisyon yan, Brad. Desisyon mo na yan. Kaya nga po, Papa Jack, kaya nga po hindi ko kayang mag-goodbye sa kanya. Di sige. Baka kasi nakikinig siya eh. Nabagay. Pero Brad, yan ito payong lalaki sa'yo. Mag-sorry ka. Hindi nakakamatay ang pagiging ng pamanin. Whether it's your fault, whether you did something deliberately to hurt her, diba? Or you did not deliberately do something to hurt her, but she was hurt in the process. Be gentleman enough, diba? To at least appease her and apologize to her. Huwag kang parang tanga ka. Naintindihan mo? Opo. Sige. Ano pangalan niya? Mix po. Anong pangalan niya? Mix. Ano? Chicks? Mix po. Ano na? Mix. Mix? Opo. Parang Mickey Mouse, gano'n? Opo. M-I-X. M-I-X? Opo. Anong talagang pangalan niyan? Ano yun? Parang nickname lang niya yung Mix? Po. Nickname lang niya yung Mix? Opo. Ang totoong pangalan niya ay Mix Silog. Yan. Tapa, tsaka ano yan, di ba? Tosino. Tama ba yun ang Mix? Jennifer. Ano pangalan niya? Mix po. Mix. Opo. Sige, dali. Ano mensahe mo kay Mix? Nakinakain niya yung phone. Hello! Hello. Papa Jack. Sino to? Ako, Papa Jack. Sino ka? Julius, Papa Jack. Ay, baka nakaanyuhan. Dali, Julius! Papa Jack. Oh, ano mensahe mo kay Mix? Mag-ingat lang palagi. Nandito lang ako. Mahal na mahal ko pa rin siya hanggang Parang ngayon. iba, parang di si Julius to. Ikaw ba yung kausap ko kanina? Umiga lang ako, Papa Jack. Humiga ka? Oo. Pag ba nahiga ka, may tumatayo? Yung paa, di ba? Nakatayo. Yep. Ang bababoy ng utak nito. Ano, ginawa mo kong phone pala. Habang nakahiga ka, nagkikipag-usap ka. Tumayo ka dyan! Kaya! Naiiyak kasi ako, Papa Jack. Hayop moment.
Ano team song nyo? Papa Jack, Ano team song nyo? grow old with you. Grow Old With You? O Papa Jack, Naku, tapos wala bang giwalay kayo, Brad. Ang ganda pa naman ng kantang yan. pasampal nga Papa Jack. Huwag ka na makulit. Hindi mo na ko yung girlfriend mo. Migil ka na. Loko ba maging tayo? Bahala ka. Madali na. Ano mensahe mo kay Mix? Mag-ingat lang palagi Papa Jack. Sa kanya mo, sabi wag sa akin. Bakit ako ba gusto mo? Mix? Mix, nandito Oh. lang ako. Hintay para sa'yo, mahal na mahal kita. Hanggang sa huli. I love you. Anong kaya mo i-commit sa kanya? Diba, nasaktan mo siya, di ba? Anong promise mo sa kanya? Ano, hindi mo na uulitin ganon? Promise ko sa'yo na hindi ko na ulitin. Whenever you're sad, carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow Hello? old with Hello? Ako ba't ibang mga kumanong? Kapig sama, may babaeng ka na. you. When your tummy Sige na, dali. build you a fire if the furnace breaks. So it could be so Hello? No. old with you. Sige na, mensahe mo kay Mix, dali. I'll miss you. Pangako ko sa'yo, magbabago na ako. Give you my Hindi ko na ulitin lahat ng mga hindi magagandang alaala natin. feed you. Pangako ko sa'yo. Even let you hold the remote. I love you, Mix. Let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed when you've had too much to drink. Oh, I could be the man who grows old with you. I grow with you. Kaya sabay. Ganito, Julius, Papa Jack, good luck. Sana balikan ka ni Mix, ha? sana nga Papa Jack. Pero, Brad, ganito, napayo lang, ha? Kung hindi mo kayo magbalikan, the next time, mag-girlfriend ka ulit, tapos nakagawa ka ng pagkakamali, sinadya man o hindi, di ba? Don't be stupid apologizing. When you say sorry without justifying what you did. Ang pangit kasi mga kaibigan nyo, may sorry sorry patawarin mo na ako kasi naman ikaw tanga ka ba? Sorry ka pa pag pipintangan mo pinagsoryan mo. Pag sorry ka, period, sorry, tapos. Hanggang doon lang. That's a more sincere way of apologizing to someone. Okay? Opo, Papa Jack. Diba? Sabi mo, sorry Mix nagangkas ako ng babae. Wala lang naman, di mo maintindihan eh. Friend ko lang naman yun nangkas ko sa motor. Gago ka pala, kita mong niligaw mo dati yun eh. Maniniwala ba ang babae dyan? Yung mga babae niya, sila kasi kahit niya pinsang babae, mag-iselos yan eh. Di ba? Opo, Papa Jack. Niligawan pa kaya dati? Di ba? Malamang magalit yung patikal girl niya mo. Ayun, eto mga kaibigan babala sa mga lalaki. Yan yung mga nakamotor. Huwag kayong mag-aangkas maliba, di ba, ng ibang babae. Lalaki, acceptable yan sa jowa ninyo. Pero pag babae, dapat yung upuan ng back ride sa motor nyo, may backmark ng girlfriends nyo yan. Hindi acceptable sa kanila na mag-angkas ka ng ibang babae. They will never be okay about it. Tandaan yan. Lagi, naintindihan mo. Opo, Papa Jack. Kunyari ka pang nadaanan ko lang po, gentleman lang ko. Ngud-ngud ka sa botso dyan eh. Di ba? Okay? Okay, Papa Jack. Sige na. Kano ka mapanti Manila? Papa Jack. Kano ka mapanti Manila? Baka nga bakasyonin, Papa Jack. Kamaya man nagpapudaw. Wala, may kagpapudaw ta. Girong katibo ka. Manila niya. Uun, Papa Jack. Sige, manak to pa siya na. Uun, maiktat na uminom danduman, Papa Jack. May mesa pa, Jack kaya? Ay, kababa po ko kay Papa Jack. Dala, bagbagam. Sige. Makikita ka sa TV. Sige, salamat sa pagtawag. At dapat dumawag di advice, Papa Jack.
Sino? Barkada Cruz lang. Maditipas the phone. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mga kaibigan. Yan po yung ating caller, si Julius. I have a suspicion na nag-iba yung kausap ko kanina. Nung mensahe na. Bilang ko ibang tao. Ay, nako. Sabi ng Papa Jocks Team Bugs, huwag kang mag-girlfriend if you don't know how to value your girl. Yun po, humuhugot. O nga pala mga kaibigan na, ang pamunuan po ng Love Radio at ng Manila Broadcasting Company ay nakikiramay po sa buong sambayan ng Pilipino sa pagyawan ng isa po sa pinakamatapang, and I don't know if it's a proper way to say it, but isa sa pinaka komedyanteng senadora mga kaibigan we ever had in the Philippines, diba? The good Senator Miriam Defensor Santiago. I woke up kanina with that news, and it's actually a not so good day for the Philippines, losing a good senator. So nakikirami po kami sa lahat po na nangungulila. I don't think family lang niya malungkot ngayon. I think it's the entire nation mourning, diba, sa kanyang pagpanaw. So I don't know when can we have another bright, mga kaibigan, full of character senator dun sa caliber ni Senator Miriam. But thank you, Senator. It's been a wonderful political history with you in it. So maraming salamat for the service to the nation. It's your entire life dedicated to our, diba, to us as Filipinos. So maraming salamat po. Mga kaibigan, time check, we have 11 after 10 o'clock. Good evening po sa inyo lahat. Mabati muna ako, dahil kung bisita baka magwala itong mga tapag natin. Napakadami ng mga abusado kaya, ang dadami nito. Diyos ko, paano katapusin to? Anak ng tokwa, baboy. Tapos singilin mo ng 20 kada pangalan to na kubita tayo. Papa Jack, kabilis sa barkadang okay ka sa Zambales. Mga miyembro ng Ghost at Urban. Ano to? Urban Uyo. Ang pangit ng sulat kasi. Ano po yung Urban Uyo? Youth Organization. Hello po ha. Miyembro ng Ghost. Yung Urban Uyo, Youth Organization. Yung Ghost, mga multo. Same din. Bakit Ghost? Hoy, baka nandiyan yung tatay ko. Namaya pa siya few years ago. Nag-member ka ba dito? Hello po sa lahat ng members ng Ghost at Urban Uyo, mga kaibigan from Joko. Maligayang bati po. Salamat sa pagdalaw. Greetings to and happy birthday, 7th birthday to Brent Luis Aison family of Tipo Bataan. Masarap ang dyan, Zap. Tinapang bangos sa Bataan. Nandiyan ang dambana ng Kagitingan. Nagpunta ako dyan, Brad. Bata pa ako, mga kaibigan. Nakikita ko sa books yan eh. Sibika at Kultura. Black and white pa nun eh. Yung dambana ng Kagitingan, mga kaibigan. I made an effort to go there. Diba? I drove. Grabe. It was, alam mo, nakakalungkot we have more modern construction facilities now, but we stopped making monuments as gigantic, as marvelous as mga ganyang. Diba ngayon, functionality na more than architectural designs. But anyways, I'm just saying, nagawa yung matagal na, diba? Para alalahanin yung mga naglakad sa, Death March, diba? Pwede ka mag-elevator yung packet eh. Hindi ako nakaakyat sa elevator kasi may dala akong 4 na aso. Bawal daw aso. Iwan ako sa baba. Totoo nga. May... hindi, 3 aso pala. Wala pa pala si Mocha nun. I had Miggy Boy, Toshi Boy, and Charcoal. Yung aso ko negro. Ang itim na, gusto palagi sa madilim. Greetings to Rita Pino.
Jerry of Capital Estates. Saan to? Isa po. Wow, pangamayaman yung datingan nito. Zap, mag-solicit ka nga. sorry. Kahit magkano lang, 1.5 lang per head. Mayaman naman sila. Hello po sa Sister Incorporated Jen, Micah, Vicky Hart from Mami Mati. Maligayang pakikinig po. Ayan. Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Sa nanay ko si Mareng Garland, sa kapatid ko si Arthur Alan, Imon Emmy from Mami Mati ulit yan. Maligayang pakikinig po. From Rachel Hinayon, I'd like to greet my mom and my dad. Zosimo and Zaida Hinayon. Buti na lang may pangalan, ano? Kasi minsan binababate, batiin ko po na natatay ko sa walang pangalan. Mawa naman yung magulang, hindi naman na pangalan. Sa pageant, ganyan, no? Good evening, ladies and gentlemen. Special to our board of judges. My name is Keme Keme. I'd like to say hi to my parents, especially my mom and my dad. Meron bang iba? Bakit may especially? Ilan ba sila? Ang pangit ng joke. Alam tabawa, nakakaya. Habang baka matalino ka. Sa tabay, BSI family. Ayan, mga taga BSI. Birthday surprise yesterday to my boyfriend, Billy. Thank you for everything. I love you. Ang pangalan ni ate? Rachel. Nag-kiss na kayo? Ay, ano pa? Kaya magjawa sa buot, nagtipid mga kaibigan, nandito nag-date. Wala nga namang entrance ko, may aircon pa. Ay, nasaan ba ako ngayong weekends? Nasa Pasay ako mga kaibigan. No? Palakad-lakad lang ako dyan. Ano ba yan? Saan na ba yan? Wait lang hanapin ko na schedule ko mga kaibigan. Eto, sa October 1 na ba yung ano? Tama, Sabado, October 1, Paris Point, Pasay. Tapos, October 2, Sunday po yan, babalik ako sa Novaliches. Kakagaling ko lang dyan, last week mga kaibigan. So, October 1, Sabado po yan, Paris Point, Pasay. October 2, Paris Point, Novaliches. Sana gumaling na lalamunan ko kung hindi magli-lip-sync ako. Bakit ba? Hindi alam. Nabati lang. Si Miss Leslie Ornbeck nakaantabay. Maligayang Arnold Caldea, good evening to Tio family, Rachel, Cedric, Maribel, and Lydella, Tio, Auntie Marisa Tamayo ng Masikap Santa Mesa, saying hi to Michael Camcam, yan, ng East Fairview. Yan. Maligayang pakikinig po. Salamat. From Rochelle Calimoso. From Bill Marudo, Papa Jack, kabati naman ng happy birthday belated sa girlfriend ko, Rachel Hinayon. Nagbatian yung dalawa magjowa, oh. Sana nagbulungan na lang kayo dyan. Gandaan yung pinagod niyo pa ako dito. Birthday niya kahapon, di ba? Oh. Dahil hindi ko daw siya binate sa Facebook. Itong mga girlfriends talaga natin. Sa Facebook. Kayo mga girls, mas i-appreciate nyo yung effort ng lalaki na hindi pinopost. Di ba? Kasi pag pinopost, yung kung ano man yung mga I love you, ibig sabihin niya, nagpapakita gilas sa iba, hindi sa inyo. Alam niyo ba, wala akong kabilib-bilib. Nakakita na ba kayo ng date, tapos yung lalaki may dalang shoulder bag? Napaplastikan ako dyan. Totoo lang ha, bitbitin mo yung shoulder bag ng girlfriend mo kung mabigat. Pero kung magaan, walang punto na ikaw may dala niyan. Kasi nung nagbihis yan kanina, paalis ng bahay nila, alam niyang bagay sa suot niya yung bag niya. Bakit ikaw may dala? Bagay sa'yo? Sana bumili ka para couple bag kayo. Hindi ba nakaseko-sana ka rin? Di sa congratulations. Bakit ikaw may dala? Magkaliwanagan nga tayo. Pag hayaan mo siya magbitbit ng bag niya, bagay sa kanya yan. Hindi sa'yo bagay yan. Binibitbit mo yan para baka kasi sasabihin ibang tao, oh, yan sweet naman niya. Dala niya yung bag ng girlfriend niya. Ang sabi kong issue. Yung mga taga nag-Carlan Laguna, lalo na yung mga tropa kong taga Lirio at Scorpion, Viterbo family. Maligayang pakikinig po. Kamusta kayo? Marlen, Jomar, G. Ute, pati ang batch AMHS 1991, Maricel, Tiposo, Aurora, Marisol, Frederick, Tonog, Ami, Melchor, Napalang, at
Antiola. Ang pangit ang sulat na ito. Ano yan? Jack, Malu, Larry, Jeslani. Binabati ko si Greta, mga baklang Lusakan, Chaong, Quezon, na sina Ruby. Bakla lahat to? Sheila. Baka naman may babae dito. Pagkamo lang. Erwin Buray. Erlin Buaya, pati na sina Tia Conching, Tia Shanang, Alicia Ramos, Nene, Busa, Janine. Yan. Tsaka, Janine ba o Janine? Bala ka dyan, Janine. Hello to Tanyalas family, Jeneline, Rex Hart, Nathan from Tita Mati. Tita Mati, sumusobra ka na. Kanina ka pa papati na mabati, ha? Dami na, ha? Get well soon. Chris Diab Coting from Tess Castillo. Team Ibags, Maricar Regina M sa Kimex ba ito? Kimi X, Christy Mamelita, Hilda De La Peña, Marcela Lenz, Mini Bartolome, Tiger Lily. Oh, hayop. Di ba ano yan? Bulaklak yan? Tiger Lily. Rowena Joy Green, Ate Glennis, Chris Ralph Bing from Tess Castillo. Happy birthday to Charmaine Cruz from Ati Mati. Ati Mati na naman! Pwede ba yung iba? Next break ko ba basahin na? Baka mag-overtime ako. Alright mga kaibigan, Joy Lalo, happy listening, pumaligayang makikinig sa'yo. I think I did justice sa mga babati natin. Mamaya na iba mga kaibigan, ha? Mendez Medical Group, nakaantabay. Pag rin naman, birthday ko ngayon, Roy Diego, ayan, of Mendez Medical Group. Ninong Joel Mendez of Mendez Medical Group. Ninong, kamusta ka na? We have not talked, di ba, in ages. So, mag-meet naman tayo ulit. Maglibre ka ng kape. Ang nakaraan, nilibre mo ako, ano? Ano libre sa kaninong nakaraan? Hindi. Suha. Pinagbalat niya ako ng suha. Tamis, ang sarap. Ay, Nina, loves you. Ingat-ingat po lagi. Okay, magandang kanta para sa caller natin. Alam ko na. Parang mali yan. Parang mali. Ano ba yan? Bakit naaalala ka? Parang doon tanga dito. Sorry na mga kaibigan, ha? Wala dyan na. Cute lang, di perfect. Ito na. Alright, the music of Shackle mga kaibigan. Tara, gang! Sabay-sabay tayo mag-shackle all together. Hala na, wala. Ano ba yun, oh? Naghang tuloy. Ito na, isa pa. Ito na, kaibigan. Sabay-sabay tayo mag-shackle. Yan.